Samantala, kasama ko po ngayong umaga para ipaintindi pa sa atin ang ating mga aasahan sa programa dito sa Campo Crame, Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak. Magandang umaga po sa inyo, General Sindak. Yes, magandang umaga, Cathy, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito. 38 nga po yung pararangalan nating pulis ngayong umaga. Iba-ibang klaseng mga medalya. Paano po naisipan ng PNP na ng araw ng parangal para sa kapulisan? Well, unang-una sa lahat, Cathy, ito'y naging isang kaganapan sa pagpupursige ng no less ng ating kagalang-galang na kalihim na Rojas, ang Secretary ng Interior at Local Government, at ni Police Director General Alan Lamadrid Purisima, ang Chief ng Philippine National Police, upang bigyan naman ng pagkilala at recognition yung mga working group o working class ng ating buong kapulisan. Dito mapapansin mo sa Cathy, sa set ng mga awardees, except for the two highest awardees, makikita mo ang profile ay karamihan ito yung mga men on the ground. Sila naman po, araw nila po ito ngayon. At meron pa isang bukod tanging non-uniform personnel na paparangalan kasi siya po yung nakapagligtas nung storm surge sa Typhoon Yolanda ng 10 pamilya, or totaling about to 36 persons na iniligtas niya sa isang tiyak na kamatayan kung hindi sana niya ginawa ng paraan na maiakyat sila sa higher place, yung sa bahay nga. Sir, so pati po yung ating mga NUP ay talagang ng magandang serbisyo publiko. This is the first time, sir, na magkakaroon ng ganitong parangal. Ito po ba ay taon-taon na nating gagawin? Well, hopefully sana at least may maano tayong ganitong klaseng okasyon para sa kanila every year. Pero sa ngayon, we will take it as it is muna po, at this is a special moment, especially for the men on the ground, yung frontliners, ika nga. At madagdag ko lang, Cathy, no? Yes, sir. Doon sa 38 awardees, sinabi nyo nga po ang iba't ibang awards na ibibigay. Ito naman yung breakdown. Meron po tayong 5 na tatanggap ng medalya ng pambihirang paglilingkod. Isa na nga po dyan si Police Deputy Director General Felipe Rojas Jr. 2 po ang medalya ng kadakilaan. 5 ang tatanggap ng medalya ng katapangan or ang PNP Bravery Medal. 3 ang medalya ng kagalingan or the PNP Merit Medal. And 3 ang medalyang sugatan or PNP Wounded Personnel Medal. 1 medalya ng kabayanihan, PNP Distinguished Conduct Medal, at 1 medalya ng katanging-tanging asal. Doon po sa mga awardees natin, 10 awardees ay manggagaling sa Special Action Force, 9 na awardees ang magmumula sa Regional Office 9 dahil sa Zamboanga Crisis, 1 awardee from Police Regional Office 7 dahil dun sa Bohol Earthquake, 7 awardees magmumula sa Police Regional 8, bunsod nga ng Typhoon Yolanda, 3 awardees from Police Regional Office 11 dahil sa anti-insurgency campaign, 1 awardee from Police Regional Office 12 for the anti-insurgency campaign, 1 awardee from Intelligence Group anti-terrorism campaign, 3 awardees from AIDSOT or yung Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force natin para sa Anti-Illegal Drugs Campaign, at 3 awardees na magmumula sa Task Force Tugis. Sir, paano po pinili yung mga bibigyang parangal? Kasi iba-iba po, yung iba dahil nasugatan sila, yung iba acts of heroism. So ano po yung mga naging criterion? Well, alam mo, Cathy, ang bawat award at medalya sa PNP ay may mga specific criteria at talagang dadaan ka ika nga sa butas ng karayom. Ilang levels to, may dadaan sa isang matinding proseso ng pag-evaluation and deliberation ng halos 2 klaseng board, at ipa-final pa to ng isang motherboard na siyang mag-determine kung talagang karapat-dapat nga ang isang recipient ng award. And sir, dahil nga po sinasabi nyo karamihan sa mga awardees ay men on the ground, how important is this award for the PNP? Not just for the awardees but also for those who did not receive the awards in boosting their morale? Well, number 1, ito po ay magsisilbing inspirasyon sa kanila na magsikap or gawin nilang isang magandang halimbawa na hindi sila napapabayaan o nakakalimutan ng organisasyon para doon sa mga hindi nakakatanggap. At doon naman sa mga nakatanggap, syempre this will inspire them further to strive to reach greater heights, lalong-lalo na po sa pag-ano ng mga
other endeavors nila. Itong awards na to magagamit nila in many ways. Unang-una para sa kanilang promotion, maganda hong basihan to, at eventually ito gagamitin din nila para sa kanilang kanilang career, pag-advance ng kanilang career. Sir, nasabi po na maraming natutunan ang sambayanan, ang ating bansa po sa mga naganap na pangyayari sa atin noong nakaraang taon, yung mga natural calamities at maging yung sa Zamboanga. Ano po ang natutunan ng PNP pagdating po sa kahandaan sa kalamidad? Well, opo, nalo namin na dapat na-realize na dapat namin rebisahin ang aming search and rescue operations and anti-disaster campaign operations. At dito nire-revisit natin, nire-review at para lalo namin mapaigting o mapagbuti ang aming mga of course, yung search and rescue operations and of course anti-calamity handbook. And maraming salamat po sa inyo. Maybe just a short message, General Sindak, para sa ating mga manonood sa ngalan po ng PNP. Sa ngalan po ng PNP na kami po nagpapasalamat sa Pangulong Benigno S. Aquino III sa pagkikilala sa aming mga tao, pati sa mga ground people. Ito really important at memorable occasion para sa aming lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo, sir. And congratulations po sa PNP at sa ating mga awardees. Yes po. Thank you po.